Set! 안녕하세요, Ini Santiago. Welcome back to my channel! Today po is September 21, 5:27 PM at nandito po kami ngayon sa Hotel Sogo, EDSA, Cubao. Bakit? Kasi magmumukbang kami, gutom na ako. Bakit sa Cubao? Meron namang Sogo sa Hindi Cubao. na nga malapit. Nagkaling kasi kami ng Araneta. Abangan niyo yun. Novotel! Nagkaling kami ng Novotel, malapit sa Araneta. Meron po ako na-interview kanina na Korean actor! Yes, abangan niyo yun. Siyempre, mauna to, di ba? Yes, uunahin ko talaga to. Comment down below kung sino yung mga hula nila. Okay. Alright? Wala pa kaming isa-spoil sa video na to. Once the video is out, hindi po kasi ako yung mag-upload sa channel ko eh. I-upload siya sa channel ng brand. So, gagawa po kami ng reaction video doon. And yung mga kwentos, kasi bawal po mag-photos, bawal mag-behind the scenes. So, yung story na lang, ganyan, yung narrative, doon po namin ikukwento lahat. So, ngayon, bago po kami umuwi, kami po ay nag-check-in sa Sogo para lang mag-mukbang! So, this is going to be Hotel Sogo Mukbang! It's been a while then since nag-mukbang tayo together. So, Mukbanger, let's go! Pero bago yan, sige, kumuha ka na. Ipapakilala ko sa kanila ang ating mga kakainin. Para talaga yung totoong pangalan. Kumuha na ako. Yes, go! Gutom na ako eh. Calamares fritos, 250 pesos. Crispy pinakbet, 225 pesos. Bihon gisado, 205 pesos. Ayan ako mag-realize. Oy, hindi ka nagdasal. Sorry po. Sorry po, Lord. Plain steamed rice, 35 pesos. Syempre, dahil nasa Sogo kami. Sogo Classic Clubhouse, 200 pesos. Ayun ako. Yes, pakita natin. Pakita natin. Tapos, halo-halo! 115 pesos. In fairness, sa halo-halo nila, malaki ha. Calamansi juice na hot. At dahil nag-set-up ako kami, gold ha? 65 pesos. My drink naman po is iced tea lemon, 45 pesos. Umorder po ako ng spicy chicken wings. Itinawag ko yun. Pero dumating dito, wala. Eh, gusto ko po ng something spicy. Ito po ay ihinabol. Spicy chicken wings, 240 pesos. Meron namang footage kanina nung nandito pa kami sa kabilang side. Tinatry namin kung ano yung mas magandang angle. Tapos bigla nag-doorbell, di ba? Thumbnail. Lagi natin nakakala. Oh, yun. Ayan na muna. Wow. Look, mami, oh. For a total of 1,380 pesos. Ayun na, magdasal ka na. Okay. Kakain po muna kami ha, kasi this is my first meal of the day. Dahil po kapag kami mga event ako ganyan, di ako nagugutom, di ako nauuhaw, di ako nahihilo. Hindi naantok. Kahit walang tulog. Kasi guys, ang start lang ng tulog ko ay yung Magkwento lang sa Sa guys, bus. kakain ako. Kasi gutom na talaga ako. So, ayun, Kahit kain na muna. naghugas ako ng kamay ah. Kain po Ayun, muna. nagumpit na. Mamaya ang start ng kwento. Naghugas ako ng kamay kasi gusto kong magkamay. Mami, buti na lang ipinakain ko to, mami. Hindi takda. Talaga? Guys, kung mahilig kayo sa maanghang at saka sa manok, oh my gosh, I love this. Ang harap ng takbit nila dito. Nakakamayin ko yung pansit. Lapit na! Kasi, gagawin set up. Hindi napaka-alaman guys yung ano namin ah, yung upo namin. Nakama kami, maliit yung table eh. Kuha na akong pansit oh. Uy! Happy birthday to me! Di ba pag birthday? Mami, napakasarap. Tapos meron pa siyang siling berde. Gusto ko na rin magkamay. Ay, mami, hindi pa natin napipigaan ang kalamansi. Hindi ako may side ko. Harap din. Ay, side lang daw niya. Ano? Excuse me po. Sininok na ako kasi maanghang. Manghang? Sige. Ang sarap. Harap na? Ang sarap, guys! Anghang! Nakarami na ako. Ha? Ayun. Nakulat yung kamay mo? Ang galing ba ka? Hindi mo kumakain. Di ba yung gutom ko? Ngayon ako nakaramdam ng gutom, tapos na. Nanginginig pa? Alam niyo yung ganong klase? Diba? Dahil ka yung sili? Tagal ko na gusto magmukbang sa Sogo. Kasi curious ako kung ano yung pagkain nila. Nabedlock ko po yung buong menu nila. Pa-flash ko lang dyan.
calamares. Hindi na po kami mag-away-away sa calamares. Madami po. Let us pray. Pero wait, kukuha muna kasi ako. Okay, let's pray. Amen. Natakot na pagising niya na pagdadasal. Wala na yung kalaman. Oo! Makita niyo yung kukuha nila. Dalawa. May suka. Teka lang. Akin ay suka, nalalayo. Sarap ng pansit. Tingnan natin kung masarap ang gawa ng suka. Sarap. Chicken. Wala kayong Sogo restaurant, yung hindi mo kailangan mag-check-in para kumain. Kasi ang sarap. Pati suka. Diba? Pero kung naguhit sa tiyang ko lahat, yung anghang, yung asim, kasi nga walang laman. Ano tayo sa kanin? Kaya nga di ako nagkanin eh. Nabusog na ako sa pansit Kasi may pansit. Sarap. Mas favorite ko pansit kasi spaghetti. Ako spaghetti. Pero okay din naman ako sa pansit, lalo na pag masarap yung luto. Okay naman ako sa spaghetti, kaya lang. Marami ako nakakain dito. Ito second round ako dito. Marami yung sarap. At saka yung mga order natin, wala pang palpak, ano? Ha? Kasi, hindi namin tanong ano pong bestseller. Hindi ka nagkanin kung maghapon. Ano kumihay ako? Kung ano lang yung natipuhan namin, yun na in-order namin, gano'n. Clubhouse. Marami kaming gusto. Kaya lang, baka hindi namin maubos. Hindi na ako masyado nag-iingat sa lip tint ko kasi gutom na gutom po talaga ako. Tapos sila patubig, ano? Dito, sa Hotel Soma, wala. Pero nabili na ako. Ang sarap. Sarap din ang pagkakatimpla. Nilagyan ko na ng sugar yan, pero hindi ko Oo. hinalo. Pero matamis na. Tapos hindi niya pinakita sa video, nagpatiwa na siya. Pero parang yung nito kung kalamansi, mami. Parang may powder. Nakasarap kumain. Ay, marami kang kalamarin. Umuubusin yung suka. Ano na extra na yan? Salt, soy sauce, Parang ketchup, sugar. So siguro, hindi ka nakakaalaman sa luto nila. Pwede mong tagdagan. Tatabangan ka, lagyan mong sugar. Hindi ko kakainin yung kaninang pakbet. Makanin na ako araw-araw. This is the best, my favorite. Favorite di pakbet. Ay, hindi yung pakbet ang tinutukoy ko. Ito, yung chicken wings. Napakasarap. Pwede sila take out sa kanila, mami. Di ba may sogo naman sa atin? Mura lang yung mga ulam, oh. Kaya lang, iba-iba yung Luto. Hindi naman yung cook nito, i-cook din sa atin. Pakbet, ang sarap. Pabebe pa ako. Mamabos mo na na. Meron pa yung chicken. Meron pa. Go! Sarap, no? Ay pa. Kaya napakasarap kumain ng nakakamay, ano? Kwento ko na. Pag medyo nabusog. Andito pa yung minig eh. Nahihirapan sa akin naman ako. Kalahati na natin halos lahat. Basta ako nag-clubhouse na, ha? Ako din. Apat yan. Ha? Hindi kaya dry. Hindi mo di pakbet. Anong gulay? Gusto kong gulay pero I'm not a fan of pakbet. Tsaka hindi ganyan yung luto ng pakbet sa atin. Diba? May crispy kinamberl yan eh. May pinilito ang tawag doon? Liempo. Hindi, may tawag yun yan. Lechong kawali! Masarap yung lechong kawali! Masarap nga! Iyo. Huwag mo naman latem. Ito sa akin. Tikman ko yung basa. Masarap! Ay, maubos ko na sobe. Sana lang tayo yung nakafocus, ano? Hindi. Ikaw lang ang nakafocus. Dito na! Ako lang? Ako. Oo, ikaw lang. Walang nakakuha ang detalye sa mukha ko. Ikaw ni pakbit nila? 225 pesos. At dahil mahal ng kamatis, tinampuin natin akong kamatis sa pakbit. Mahal ng kamatis? Papakamahal ng kilo ng So kamatis. feeling this?
Excuse me po. Masarap yung lechong kawali. Alam mo kung saan? Sa suka. Ayoko nung nakahalo sa pakbet yung lechong kawali. Ay, guys, maubos ko na yung pakbet, oh. Yung calamares, hindi mo binabawasan. Wala silang sauce nung parang mayonnaise na orange, ano? Or yung mayonnaise na... Basta yung karaniwang sauce nito, bukod sa suka. Hindi siya pure mayonnaise, may halo siya. Stabet ko yung gulay. Ay, mauubos na. Okay, papahinga muna ako. At ako'y dadaldal. Mami, first time mo ba mag-sogo? As in today? Hindi. First time mo pumuntogo at Hindi rin. Guys, kasi, di ba, sogo, may parang something na pumapasok sa isip mo pag binanggit mo yung sogo, no? Na parang pang dun lang siya. Pero kasi kami po, di ba, wala kaming place dito sa Manila. For example, we have to stay here for an event or for a family occasion. Eh, hindi naman pumapasok sa budget yung mga... yung namatayan. Oo. Mamaya, i-enumerate natin lahat ng sogo na tatandaan natin, pero wala lang akong proof. Kasi hindi pa ako ganun ka-detailed nung mga time na yun. Saka mas madalas sa sogo si Daddy Head, si Ed. Correct. Kasi guys, di ba, yung mga hotel na talagang hindi hotel sogo, 2,000, 3,000, 4,000 a night, eh gusto lang naman namin ng place to sleep. And it's clean naman. Totoo yung so clean, so good nila. This is not sponsored. Okay, so i-enumerate ko lahat ng napuntahan kong sogo at naaalala ko. Pero sorry, kasi wala pong proof. Galing kami sa airport, di ba? Hindi pa nila nakikita yun sa Bali natin. Pero may proof ka lang. May proof ako nun. Doon naman kami sa tabi ng MRT doon sa may Trinoma. Di ba? Lola ko earlier this year, January. So, last night ngayon, and then tomorrow libing. Uuwi pa ba kami ng Kabanatuan nung kinagabihan na yun at babalik nung kinaumagahan din? So, dito na kami nagstay. Ang pinakamalapit na Sogo doon sa St. Peter ay sa... Hindi kasi namin alam yung mga branches pero basta may malapit sa St. Peter. O, ikalawa. Nung bago ako ihatid ni Daddy Hai kasi madaling araw yung flight ko nung nagpunta ako ng Malaysia. Na-try namin ni Daddy Hai, Mami, yung pwede pumarada yung sasakyan. Tapos, mas malaki yung room, maganda, may bathtub and all. Wala lang akong proof yun, na-try namin yun ni Daddy Hai. Pagka-uwi ko galing Kuala Lumpur, Malaysia, gabi kami dumating, di ba? Hey guys, it's 11:16. Antok na si Daddy Hai. Gusto niya bukas na para dire-diretso yung biyahe at hindi na siya mag-stop-stop. Kasi po kapag madaling araw ang biyahe namin, nagpupunta pa siya sa parking lot ng expressway para magpahinga. Kasi syempre, di ba? It's better to be safe than sorry. Mamaya, ituloy-tuloy niya yung antok-antok na self niya, mabangga pa kami or makabangga pa kami ng iba. So, itinutulog po namin siya sa Sogo. Meron pang isa, hindi sa Sogo, nice hotel. Malapit sa SM North EDSA. Kasi, affordable lang sila, guys. Yun na talagang ano namin, mura lang. Mura lang. Hindi po namin kaya yung mga 3,000 a night, 4,000 a night, 5,000 a night. Nararanasan lang namin yun pag may event si Sobe na may free na hotel. Like yung sa P-Popcorn, no hotel, di ba po? Ang totoo nun, pang 2 tao lang yun. Tapos, sinabihan kami na itakas na lang daw si Daddy Hai at si Ed. Kasi nga, di namin carry, hindi pasok sa budget na mag-book ng isa pang room para lang kay Daddy Hai at kay Ed. Tapos kinabukasan, aalis lang din naman. Tapos ang mura lang ng bayad sa kanya, rarent ka pa ng room, tapos nagagas pa kami, balikan, tapos make-up, wig, outfit, diba? Ano lang talaga, experience saka exposure. Yun. Di ba po, nagsasogo kami kapag kailangan namin ng matutuluyan na affordable. First time po kanina na nag-book kami, wow, book! I mean, nag-walk-in kami sa Sogo para naman meron akong lugar kung saan pwede ako mag-make-up. Ay, nako. 7.
siya kasi. Nalulungkot yung damit ko. Ito yung first na sobo na pinag-checkin na namin. Dito siya mag-make up at saka dito maliligo kasi nilaligo kaninang madaling araw. Takot na tubig. Hindi, kasi napakalamig. Alam ko yung lamig sa bus. Tapos ayaw niyang kumain. Ako lang kakain. Tapos guys. hindi kasi ako natulog. Sasakit yung ulo ko kapag naligo ako. Kaya ako kumain. Matutulog muna ako habang nag-make up siya. Matutulog ka pa sa ganyang lagay, mami. Rinig na rinig natin kasi pakita ko sa inyo yung view. Tcha-chan! Hindi na po ako nagpa-makeup kasi nga po, mahal yung rates dito sa Manila. Tapos, sobrang igsi lang nung interview period. Mas mahaba pa yung time na nagbiyahe kami na magpapa-makeup kung magpapa-makeup man sana dun sa mismong interview. So, sabi ni Mommy Myra, ikaw na lang mag-makeup sa sarili mo. Ang pinagawa ko na lang is my lashes para mas buhay yung mata ko, di ba? Nagpa-eyelash extensions po ako. So, ayun! Sana po ay abangan niyo yung video na yun at sana ay makita tayo, makikita tayo kasi makaka-focus na lang sa Korean actor! Pagdasal niyo. So let's all pray for that because, you know, it was an honor. And I think, as of filming this, my biggest event. No, not event. My biggest, like, experience when it comes to hosting. Kasi I'm not a professional host. Growing up, lagi lang ako exposed sa stage. Nabibigyan ako ng mic. Pag may pageant, pag may event, okay, Eunice, you host. Nag-commentator ako sa church. Ako yung nagla-live Angelus. Isa sa mga nagla-live Angelus sa, di ba, nung elementary ako? Hindi pre-recorded yung Angelus. Every 12 and every 3, bumababa ako sa principal's office para mag-live ng Angelus. Yun yung mga experiences ko. Growing up, hindi ako takot humawak ng mic. Yun naman yung ikinaganda na madami akong extracurricular activities kahit na wala akong workshop sa hosting. Kasi di ba, pinag-dancing ako ni Mommy Myra, singing, stage performance. At saka totoo niyan, iba yung may tapang hiya. Actually, dun sa lahat na napagdaanan ko ng bata ako, kung nakasubaybay man po kayo, kung schoolmate ko kayo noon, alam niyo po yung sinasabi ko. Di pa kasi uso yung vlog-vlog noon eh, mga pagkuha-kuha ng mga memories, ganyan, di Alam ba? mo kung saan pa siya magaling? Sa pag-lip sync. Ah! Yes! Kala mo siya yung kumakanta talaga. That's why I also enjoy drag, like Drag Race Philippines, kasi diba, that's what they do. And that's also what I used to do when I was young. Okay, dito ko pa lang ito i-share. O, diba? Busog na ako. Dahil ka na sinabi. Kanina, dapat yung hilig. I think, Ako kakain. grade 3. Buti nandyan ka at buti pinaalala mo. Kasi lahat yan talaga. Student council. Na-experience ko na mag-meeting de avance, room to room. Na-experience ko na sumayaw solo, sumayaw group, dance troupe, tapos nakapag-choir na din ako sa simbahan. As in, parang na-try ko lahat ng pwede matry nung elementary ako. But, I think, ako lang yung nakapag-lip sync ng solo. Nakala mo talaga siya kumakanta. United Nations yon, grade 3 ako. Merong costume nung morning. Tapos, after ng mga costume, sinabihan ako na mag-lip sync ka sa kanta ni Fantasia Barrino na I Believe. Mali pala ako. Di ba sabi ko nung morning may United Nations. Magkaiba po palang event yon. I'm so sorry. So, ngayon itatama natin. O, di ba kita nyo naman? Bagets pa ako dyan. Pero kung damitan ako ni Mommy Myra, pasabog. Ito ay October 16, 2008. Hindi ko po nasabi dun sa Sogo na nag-lip sync din po ako. Ayan, may hawak-hawak po akong mikropono, oh. Ano nang ang title nun? Yung Chetem, te amo, I love you. Chetem, te amo, I love you. Tapos meron pang mga props dyan, no? United. Tapos ito naman yung Nations. Remember guys, dun sa unang-unang meet and greet natin, ito yung suot-suot ko. This one, yung see-through na pink. Yan yon. 2019 yon. After 11 years, kasya pa rin sa akin. Tapos, di ba, ito ay October 16. Ay, pinaulit yan sa akin guys, ng same na same yung outfit and song. A week later, October 24, 2008. Una ko pong pinerform
perform nung October 16. Abog! May pa-encore. Sa ibang place naman to sa school. Ito yung main stage talaga. Wala kaming computer nun sa bahay kasi bata pa ako nun. Yung tapat namin, tsaka yung gilid namin, may computer shop. Puso pa yung nag-rent ng computer shop nun, diba? Tapos open time, ganyan. Wala akong ginawa kung hindi pakinggan ng paulit-ulit. Kung may Spotify na nung time na yun, feeling ko all-time #1 ko yung I Believe ni Fantasia. Kasi pag binigyan mo ako ng something, aaralin ko siya, diba? Sample. Aaralin ko siya ng talagang bonggang-bongga. Hindi ako titigil hanggat hindi ako confident. Natutungtong ako sa stage na hindi ko alam Minsan sinasabi ko na nga, magaling na nga siya, yapan niya maniwala. Ayoko pa Tapos yung, ano pa nga yung mabilis na kanta, naka-animal print ka ng damit, natatandaan mo yun? Look at me now. Look at me now. Look at me now, look at me now. Kung pinafollow niyo ako sa TikTok, I lip-sync to a verse nung song na yon. And everybody know my style, you know that I'm the best. When I come to one is and I be banging on my chest and I'm banging in the east and I'm banging in the west and I come to give you more. Now when I'm gonna give you less, you will hear it in the studio, you will read it in the press. Do you really wanna know what's next? So going back dun sa I Believe, feeling ko kahit natutulog ako, kaya ko siya i-lip-sync. Kahit bata pa ako nung inaral ko yun. Sinave ko yun recently, pinakinggan ko ulit, tinry ko i-lip-sync kapag mag-isa lang ako sa kwarto. Pati yung mga kulot niya, yung hinga niya, kailan siya bubuelo. At alam niyo yung pinaka, like, hindi ko makalimutan na compliment. Like, meron akong teacher, kasi yung mga parents, uso nun, di ba, kapag may event, nandun kayo sa gilid na Hindi na ko, kung iisa sasabihin natin kung sino nag-compliment sa'yo na yun. Sige, teka ha. Sige ha, wait. Okay, 1, 2, 3, go. Teacher Nadine! Kinalimutan ako. Kasi nasa heaven ako si Teacher Nadine. Teacher Nadine tawag ko kasi teacher ko siya. Teacher Nadine! Ayun, so yung mom ni Teacher Nadine, di ba? Kaibigan ko. Yes. So, Tita Baby! Hello po! Kung nanonood po kayo ng vlog ni Shopee, sabi niyo po nanonood kayo. Eto guys, si Teacher Nadine. Ayan, nakahanap ako ng photo niya dito sa mga albums na hinalungkat ko sa baol. Yung compliment niya, hindi, ay, ang galing naman ni Eunice. Sige, sabay ulit tayo sa kung ano yung compliment na sinabi ha. Natatandaan mo ba? Kasi kinwento niya yun sa akin pero tanda-tanda ko. Masaya ako nung narinig ko yun kasi alam kong paulit-ulit kong inaral. At saka yung teacher na yun, senior yun talaga. Sige, tanda mo na yung compliment? Ang sabi niya, Wait, sabay tayo para makatotohanan. Wala tayong proof eh. ano ka? Alam mo na ba? Wait. 1, 2, 3, go. Para sa Boses toong ba talaga kumakanta. ba yun? Parang same, di ba? Parang nagdadalawang isip siya kung ako ba talaga yun? Boses ba niya talaga yun? Something like that. Di ba? Hindi kami nag-uusap. Sa school namin, meron namang mga biritera na kayang ibirit yung kanta na yun. Pero bakit Mas gusto nila nila i-lip-sync? Na-ipag-lip-sync sa akin? I remember. Wait, Mommy, I remember yung suot ko nun. Totoo kasi siya talaga yung kumakanta. Hindi ko ano siya masyado ko ipagyayabang. Ano talaga siya yung kumakanta talaga sa sobrang ano ng pagkakamukha ng That's why, bibig. nanonood ka ba ng mga Drag Race Philippines vlogs ko? Di ba nagli-lip-sync sila? You know, parang before I die, I wanna do it again. Na maipakita ko naman na I can lip-sync also. Natatandaan mo yung damit ko nun? Yung damit na pinasuot mo sa akin? Sabay ulit tayo ha? May something pa yun, di ba? Natatandaan mo? Hindi masyado. Basta yung kulay mo na. 1, 2, 3, go. Black! Tapos may something na 1, 2, 3, go. Brooch! At saka ano siya, jumpsuit. Jumpsuit! Napunta na dun yung topic natin. Sa hosting lang tayo. So, ayun, wala akong professional hosting workshop. That's why, nakakatuwa. And yung in-interview ko, hindi ko ma-imagine sa buhay ko na to Na one-on-one niya. One-on-one ko. At makakaharap niya ng wow. Ayan lang. Kalingaan lang sa loob lang kayo ng isang room. I really hope na makita mo lang yung Sad face nga ko. ako hindi man ako. Bawal kasi 3 lang per brand. Like, the cameraman, ako na maging interview, tsaka yung representative from that brand. Thank you, God, for the opportunity po. Thank you so much. Ay na, hindi na ito naging mukbang, naging kwentuhan na. Ay, ang dami ko nung nakain ha. Busog na ako. Tapos guys, sa sobrang like tuwan-tuwa nila sa akin sa lip sync, ewan ko kung ba't sila natutuwa. Siguro kasi it's unusual. Ay, meron pa pala akong sasabihin. Ito kasi related din sa lip sync. Di ba pinag-center for pop mo ako? Di ba nasabi mo na rin na matapang hiya ko? Hindi naman sobrang tapang, pero you know, habang lumalaki ako, mas parang dumadagdag yung confidence ko, yung tapang ng hiya ko, yung talaga ang puhunan
unang, pinag-introduce kasi, ako diba detailed ako. Bata pa lang ako, parang nandun na yung pagiging detailed ko. So, in-enroll niya ako sa Center for Pop. Hindi niya ako sinamahan nung orientation. Kasi yung ibang mga bagets doon, sinasamahan para mga nanay-tatay nila. So, sabi, tell me something about yourself. Do you have any background in singing, performing, dancing? Kasi syempre gusto ka makilala ng coach mo. So, ako, tell all ako, sinabi ko, nagko-choir po ako sa church, tapos part po ako ng singing club, tapos part din po ako ng dance troupe. Tapos, sinabi ko na nakapag-lip-sync po ako. Although it's not singing, pero like performing pa rin siya. At talagang tuwang-tuwa ako dahil madaming naka-appreciate ng pag-lip-sync ko. So, para sa akin, it's something na ka-share-share. Gets mo ba? May tatay doon, mami. Hindi niya napigilan yung sarili niya. Tinawanan niya ako. Talaga di ko makakalimutan. Kilala mo yun? Naaalala ko yung mukha ng anak niya. Lalaki yung anak niya. Ay, lip-sync lang pala kaya nito. Ba't nandito to? Baka ganun yung iniisip niya or baka para sa kanya katawa-tawa yun. Pero yan Mga ganun kasi talagang tao. ang hirap. Ang hirap din mag-lip-sync ka. Bumubuka yung bibig mo. No, kasi it's different na bumubuka lang yung bibig mo. It's different na mukhang sa'yo nang gagaling yung boses. This one, kabisado mo lang siya, i-lip-sync mo lang siya, walang emosyon. Sinadayan mo lang. Pero this one, Kailangan mo rin ng emotion dyan. May puso emotion. din. And you have to like memorize the breathing style of the singer. Parang, ay, siya ba yun? Ikaw ba yun? Natatandaan ko pa nga yung expression ni Ma'am Nadine eh. Sabi niya, Oo, gano'n. Kasi alam nyo, nung bata ako, hindi ako takot na pangit ako makita. Kasi di ba yung song, it's like birit. Eh kapag bumibirit ka, di ba? maluwang ang bibig. Maluwang yung Kita yung bibig. walang alam. Alam mo sa kaarte-arte na ang magiging itsura ko. Basta ipakita niya ng maganda. Wala siya pakialam. Magbigay ka ng... Feeling ko doon na stretch Hindi ko, yung ano labi ko. mga, oy, ano mga, lawak pa, Now I finally realize Pwede po, Pakinggan na yung song na yun. waited all my life. Tapos ako yung may Sakit parts sa doon. ganito, oh! Ay, alam mo, pag nagpa-practice ako doon, iba yung sakit na naibibigay niya. Tapos kami, di ba may mga parts doon na haya, 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 haya. Higher, 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 higher. Sa totoong buhay, hindi ko po talaga abot yun. Umuupo-upo pa ako. Talaga, parang hirap na hirap akong abutin. Ay, talaga, ang dami ko ba nga daw kung may video-video lang nun. Hindi ko kasi na-video eh. Alam, din naman tayo pang video mo. Yun lang isa sa mga proudest Mga moments mayayaman ko. lang yung may mga video. Yung ang Yung uso pa lang yung gano'n. gano'n. Yung kanya, Yung ganito yung andela hawak. gano'n, oo. Ang meron lang nun, si Mang Buddy, yung photographer. Picture lang, pero it won't give justice. Meron. Ito yung sinasabi ko guys, si Mang Buddy. Ayan, Buddy's portrait. Nasa heaven na rin si Mang Buddy guys. Isa yan sa mga lagi kong kasmilan no, nung bata ako. Kakumustahan ko kapag nagkikita kami. Sasample lang ko kayo ng kulari bibirit ha. Gumaganon-ganon pa ako. Oo, di talaga ako nahihiya. Ito naman guys, yung sa I Believe na lip sync performance ko, March 20, 2009. Ayun, tama kami, di ba? Black na jumpsuit, tapos may brooch. Yun yung di naalala ni Mommy Myra. Di ko na kayo i-close up ha, kasi dyan sa photo na yan, talagang nga ako, kita yung ngalangala ko. O, di ba sabi ko sa inyo, umuupo-upo pa akong gano'n. Hindi lang nakuhanan yung nakaupo ako, medyo nakatayo na ako dyan. And then, di ba sabi ko rin po, yung mga nanay, pwede manood sa gilid. Ay, talaga nga naman, ito, izo-zoom in ko kayo kasi napakaganda dito ni Mommy Myra. Very young. Oh, bugs. Ganyan ka-supportive guys si Mommy Myra at kitang-kita naman, nakangiti. Mukhang nag-enjoy naman siya sa performance ko. O, tapos ito, kasama pa niya si Kuya Renan. Hanggang ngayon, nag-work to sa amin. Yes, Fritzy? Wait lang anak, pinapakita ko lang sa kanila to. Oh. Sa lumang CIC pa to. Ayan o, College of the Immaculate Conception, Grade School Department. Tapos meron ako mga schoolmates guys na sumasayaw and kumakanta with me sa likod. Ang saya na na-share ko sa inyo. Walang video pero may photos. Ganyan siya. To arrive. For this moment to arrive. And finally, gumaganyan-ganyan ko siya. I believe. And finally, I believe. Tapos hindi lang yun yung binigay sa aking pyesa. Remember, Star ng Pasko? Ano na yung lyrics nun? Ang mga tala ay mas nagniningning. Mga tala ay mas nagniningning. Dahil ikaw bro, ang star ng
na ng bagong College of the Immaculate Conception. Everyone can At watch. saka noon kasi, Wait lang! Dalawa kaming lead nun. Kaya naman siya kantahin kasi di naman siya ganun kataas na kanta pero pinapa-lip-sync pa rin saya lang akin. yung maalala mo. Tsaka meron ka nun, ang tagal yung pinractice, yung isda ka. Oh, that's for another video na Hindi lang. siya bida, pero dalawang beses Character. siyang nag-character. Dalawa yung character ko. Ako lang yung dalawa yung character. Next na lang yan kasi apakahaba na. So, ayun! Kumain ka na, hindi ito naging Napakalamig na, napakahaba kasi. Ako ay busog na busog ako, grabe. Habang dumadagdag ako, Oo, kumakain ka? ubus ko, oh. Ubus guys yung pakbit ko, ha. Ayan, nakita nyo naman. Lumalaban pa yan ng, kantahan. Ano na may kanta noon na kinantahan mo na naka-Pilipiniana ka orange? And yellow. Ano na nga kanta yun? Kinanta mo? Teka. Nag-enroll din siya mag-voice lesson sa school nila. Ang kananta niya yung mga old song. Naalala mo yung old song? Oh, hills of alive. Ganun. With the sound of music. The hills are alive with the sound of music. Ano yung alam ko na! Mami, isipin mo ito sabay tayo. Alam ko na! Chorus, isipin mo. Para alam nila kayo na tayo pero na totoo sinasabi natin. Yung kanta mo. Isipin mo. Teka nga, Ako alam ko na, chorus. Naalala mo, matanda na ako. Ano na nga? Kanta. Sundan. Ayun. 1, 2, 3, go. Sundan mo ng tanang. Bakit ba tayo sintonado ka? Ikaw ang sintonado. Nag-aaway pa kami. Ng tanaw ang buhay. Sundan mo ng tanaw ang buhay. Isa lang ang ating lahi. Isa lang ang ating libre. Iisa lang ang ating lahi, iisa lang ang ating libig. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Ang tawang tunay ang siyang nais ko. Bakit di pagmamahal ang alay mo? Pangunahing tunay ang siyang nais ko. Ang pagdamay sa kapwa nandiyan. Ang taas, di ba? Ang pagdamay sa kapwa'y nandyan. Ang Pilipiniana ko, orange. Pinagpus ko siya. Ay, pinatahin ko yun, ha? Palatahin ko daw. Tapos yung ilalim na ruffles, yellow. At merong humira, hindi sinulit. O, diba guys, nagsasabi kami ng totoo, orange na Filipiniana, tapos sa baba, yellow na ruffles. Tama din po yung kanta, isang lahi. Nagmagandang gabi pa po pala kami noon, tsaka kay ganda ng ating musika kasi OPM yung theme niyan. Ito ako, nung opening number, tapos nung finale, tsaka nung mismong contest na, ayan, number 1 ako. Same lang yung suot ko. Ano yung suot ko dun sa Sound of Music? Yung mas dominant na color, 1, 2, 3, go. Green. Blue yung base, tas green yung parang see-through. Na may flower. Hindi dito. Tapos may ribbon na pink. Ito naman yung nag-voice lessons ako sa school. Ayan po nakalagay yun. Our very first voice and piano recital, May 31, 2007. Obogs. Nice na may date yung photos. Kasi syempre di ko na yan matatandaan ngayon. And tama po pala si Mommy Myra. Baliktad pala yung pagkakatanda ko. Ito po yung close-up ng dress. So green yung pinaka-base niya. Tapos blue yung parang see-through niya. Tapos yung ribbon na pink. Tsaka yung flower. Hindi pala dito. Dito. Fast forward na lang to. How many lovers do I go through to find you? How many lovers do we go through to find you? How many heartbreaks I take just to get to you? How many heartbreaks I take just to get to you? How many lovers do I go through to find you? How many lovers do we go through to find you? How many? Pangit na tsura ko na pala dyan, ano? How many? Fast forward. Tapos yung sa, ay, alaka yung ano. Tapos yung sa, ay, alaka yung ano. Tapos yung sa, ay, alaka yung ano. Ako, so, di ba?
Welcome. Wala sa focus. Grabe naman energy mo. Sobrang dami pa po naming ikanwento dyan pero sa ibang video na lang kasi masyado na pong hahaba ang video na ito. Natin, ano? Clubhouse na lang natin. Ito naman, halo-halo. I'm not sure kasi kung mapapasok to dun sa i-edit kung i-approve. O basta, in-interview ko siya. Ang sabi sa script, what comfort food makes you feel good after a long day of shooting? That was the question. Inaasahan ko, sasagot siya. Anong comfort food niya? Nagsalita ng Korean. Tinranslate. Ikaw, ano marirecommend mo na pagkain na Filipino food? Hala, binili ko na. Binili ko yung tanong siya, hindi ako ready. Talaga tango-tango lang ako kasi di ko naman naiintindihan yung buong Korean niya, di ba? Ang nasagot ko, halo-halo. Kasi, kaya umorder na nga. Kaya ako umorder ng halo-halo kasi may kwento ako sa halo-halo. Kasi, comfort food daw eh. Ano yung gusto ko after a long day of shooting? So, nilagay ko yung katauhan ko sa katauhan niya. Like, after a long day of shooting, what is something that I would like to eat? And the answer is, halo-halo. So, for the last nakakainin ko dito after a long day ay halo-halo. Cheers! Lusaw na siya. Pero sa totoong buhay, ganun talaga siya. Lalo na pag mainit, nagpapabili siya ng halo-halo kay Daddy Hai. At ganun din ako. Hindi ako kay Daddy Hai, Katrino. Yun na nasa sa bahay. Tapos, mas gusto pa niya yung local na mga halo-halo. Pumupunta siya sa bahay-bahay kung saan nagtitinda. Ikot, di ba? Nakarating pa nga yan sa Kapitan Pepe para lang maghanap ng mga local na nagtitinda ng halo-halo. Mahal yung ibang halo-halo sa mga talagang established restaurants. Ay, social yung lasa ng halo-halo nila. Eh, hindi naman pang social yung panlasa ko. Saka hindi naman social yung pambili ng pera namin noon. Eh, marami kami maghahalo-halo. Oo, di ba? Kunwari, 120. Ang dami tao sa halo. Eh, ilan yung tao sa bahay? Tapos bumibili kami ng yelo, pinapagad-gad namin. Dinadagdagan na namin ng yelo sa bahay. I love halo-halo. Kaya yun talaga yung unang pumasok sa isip ko. Then, ganun siya. Pag talagang gusto niya. Day. Gusto ko sweets, tas malamig. Siya naman talaga yun. Gusto naman talaga niya yun. Siya tinanong eh. Ano siya yun? Ano pa kailangan ko? Pag kayo na lang in-interview, ganun na isang eh, siya yun eh. Nagpakatotoo siya. Siya talaga. Ganun talaga siya kahit sa amin. At saka alam mo, yung mga comfort food ko, Korean na spicy, di ba? Minsan hindi naman ako mahilig doon. Nahihilig ako dahil sa kanya. Alam mo, hindi na namin naubos yung calamares kasi parang ang ano ko na dito, puro harina na. Harina. Breading. Tapos, dalawang, hindi ko na kaya talaga. Clubhouse. Kasi nagpansit, nagkanin ako, naubos ko yung pakbit, nakadalawang chicken ako, isang Clubhouse. Hala, busog na busog yung sahog na Oo, ang dami. Tinipid na no. Paano, higa na ako? Outro pa! Bilisan mo naman! Kakamayin ko lang. Kami forward tayo. Uubusin ko na bago mag-outro dahil isa sa mga comfort food ko ang halo-halo. Dahil ito din ang nirecommend ko. So, kakainin ko yung recommendation ko. Hindi na ako nakakita kumakain ng halo-halo pinamay, Mario. Eh kasi yung dito ko greasy na. Tinawtawan na ng manok, Tapos yung sa, ay, alaka yung ano. tapos kinamay pa. Kasi nga, comfort food ko to. I love halo-halo. Tapos nung nalaman pa niyang buy one take one yung halo-halo sa Eddie Cross. Lagi nagpapabili sa papa niya. Buy one, take one lang from 3 p.m. to 8 p.m. Tapos pati oras, alam. Yay! Oh, maghugas na ako. Ayoko din matulog dito kasi gusto ko sa bus matulog. Alam niyo kung bakit, guys? Ayoko masyadong maramdaman yung lamig ng kanilang aircon. Gusto ko tulog na tulog ako. So pag dito ako natulog, gising ako dun mamaya. I-video ko yung final natin. Ubusin ko pa. Guys, ayan po yung aftermath. Hihi! Ano talaga guys? Unang kagat, harina agad. Boss, Simot. Uy, ubusin mo yun. Unti-unti na lang. Oh. Ay, nandun kasi yung sugar. Tapos, Clubhouse, iti-take out na lang po namin. And then, may natirang onting rice si Mommy Myra. And then, butka-butka. Ay, tinira po yung isang lechong kawali. So, dito na po nagtatapos ang mukbang video na ito. We hope you guys enjoyed. Do not forget to give it 8 thumbs up if you can subscribe to my channel if you want to see more of me. But if you want to see more and more of me, follow me po on all my social media accounts at Eunice T. Santiago. Comment down below kung nakapag-try na po kayo
kumain dito sa Sogo? Or kagaya po ba namin kayo na nag-check-in din kayo sa Sogo? Kasi affordable, tas gusto nyo lang talaga ng place na paglalagakan, ganyan. Or, Wait, Sogo sumusobra ka na. Para naman, may libre ng room, ha? or kung kilala mo ako since bata ako and magpapatunay ka, buhay na patotoo ka, na lahat ng kwento namin ay totoo. Comment down below kung nakaka-relate ba kayo dun sa dinami ng kwento namin kanina. And kung excited kayo! Kasi feeling ko talaga mas mauuna to dun sa na-interview natin na Korean Oppa. Hulaan nyo guys kung sino, ha? Comment down below! See you next episode. Kamsahamnida!